Magandang umaga. Nasintensyahan sa kasong kriminal na may pagkakakulong. Para dyan, meron tayong probation. Ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa mga lumabag sa batas. Pero ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Sino ang pwedeng maka-avail ng programang ito? At ano ang proseso? Yan ang ating pag-uusapan dito sa Korteng Pinoy. Tara, ating alamin ang inyong mga karapatan. Ang mga kasong kriminal na may hatol na pagkakakulong ay maaaring tuparin ng sentensya sa ilalim ng probation program. Ano nga ba ang probation? Isang programang ipinagkakaloob sa mga taong nahatulan sa kasong kriminal. Kung pagkakalooban ng probation, imbis na makulong ang tao, mananatili ang tao sa komunidad at isa sa ilalim sa isang programa. Upang bigyang linaw ang paksang ito, kasama natin ngayon si Dr. Noriel, Chief Parole and Probation Officer ng Gumaca, Quezon. Magandang umaga! Ako po si Dr. Nelia A. Noriel, kasalukuyang Chief Probation and Parole Officer sa Quezon Province Parole and Probation Office No. 2 na matatagpuan sa Hall of Justice, Barangay Villanueva, Gumaca, Quezon. Ipapaliwanag ko po kung ano ang probation. Ang probation po ay isang batas. Kung tawagin po natin ay batas probasyon. Ito po ay Presidential Decree No. 968. Kung tawagan natin ay Adult Probation Law. Meron po kasing Juvenile Probation Law. So ang Adult Probation Law po ay ito po ang edad 18 pataas. Ang Juvenile po ay mababa sa 18. Ano nga po bang probation? Ito ay isang pagkakataon o pribilehiyo na ibinibigay sa isang taong sa unang pagkakataon na hatulan ng batas, na imbis na po siya ay ikulong ayon sa kanyang sentensya, siya po ay papayagan na manatili sa pamayanan upang matulungang magbagong buhay. Ang pinakaimportante po dito ay yung pagbabagong buhay ng atin pong mga kapatid na minsan ay nagkamali ng landas at ngayon po ay nagsisisi at handang magbago para sa kanilang sarili, pamilya at pamayanan. At sino naman po ang pwedeng mabigyan ng pagkakataon sa subok laya o probation? Una, dapat po ay 18 ang edad pataas. Pangalawa, yun pong mga nahatulan ng hindi lalampas sa 6 na taon. Kapag po ang hatol ay sa kanya ay 6 years and 1 day, disqualified na po yun. Dapat 6 years lang po pababa. Ano po? Pangatlo, ang kanya pong kaso ay hindi rebellion. Kahit po yan ay homicide, kunyari po ay acts of lasciviousness, no? Basta lang po hindi rebellion, no? Ang kanyang kaso. Pangapat, hindi pa nagsisilbi ng kanyang sentensya. Kapag po kasi nakasilbi na siya ng kanyang sentensya, disqualified na po siya. Panglima, yun pong mga nasentensyahan ng lampas sa 6 na buwan at nagmulta ng mahigit sa 1,000 piso, yun po ay hindi na rin pwedeng maka-avail ng pag-apply ng probation. Ano nga po ba ang kahalagahan ng probation? Meron po itong kahalagahan sa pamahalaan at meron po sa taong akusado. Sa pamahalaan po, kapag po ang tao ay napalaya, makakatipid po ang ating pamahalaan, no, ng panggastos kasi mawawalan po o mababawasan ang mga pinapakain sa ating piitan. Mga petitioner naman po at kung sakali mabigyan ng pagkakataon sa subok laya, dahil sila po ay nasa laya, sila po ay magkakaroon ng hanap buhay at the same time ay makakatulong sa pamahalaan dahil sila po ay makakapagbayad ng kanilang buwis. Ang probation po, dahil nga po nakakalaya ang tao, yung po bang stigma, no, ng pagkakulong, yun po ay mawawala kasi sila nga po ay makikita sa laya at gumagawa ng
maayos. Probation din po ay nagbibigay ng pagkakataon sa tao na magpakaayos. Dahil sila po ay nasa aming pangangalaga, ang tawag po sa amin ay probation at parole officers. Kami po ang tumutulong sa kanila upang sila ay ma-reintegrate sa society o sa pamayanan. Dito po ay may mga programa kami. Natutulungan po namin sila na mabigyan ng hanap buhay sa pagre-refer po sa kanila sa mga ahensya na pwedeng makatulong sa kanilang financial, emotional, no, at psychological na katatayuan. No? At ang isa pa po, sila ay mananatiling nakatira sa pamayanan kapiling ang kanilang pamilya. So napakalaking bagay po ang isang buong pamilya para maging maganda ang takbo ng pamumuhay nila. So ang tanggapan po ng parole and probation ay hindi naman po kumukupkop sa mga taong nagkamali na hindi talagang nagbabagong buhay. Kapag po sila nabigyan ng pagkakataon sa probation, marami po silang responsibilidad na iaatang ng hukuman at ipatutupad ng aming tanggapan. Ano po ang mga ito? Una po, kinakailangan silang agad na mag-report sa aming tanggapan matapos na sila po ay ma-promulgate o mabasahan ng probation order. Pangalawa po, sila ay kinakailangang mag-report minsan isang buwan dito sa aming tanggapan ng personal. Yun naman po ay binibigyan namin ng schedule. Kasunod po, sila ay kinakailangang manirahan sa kanilang ibinigay na address at papayagan po silang lumipat na ibang tirahan, subalit kinakailangang sila ay magpaalam dito sa aming tanggapan. Kasunod po ay dapat meron silang regular at legal na hanap buhay. Kasi kung sila po ay tatambay, marami pa po silang mga hindi kaaya-ayang gawain na magagawa. Kasunod po, kinakailangan po nilang magampanan ang kanilang tungkulin bilang padre de pamilya o nanay man sila sa kanilang pamilya. Sila po ay kinakailangan ding mag-community service para ipakita naman sa pamayanan ang kanilang tuwirang pagbabago. Kailangan din po nila na maging maayos ang pakikitungo sa kanilang naging biktima. Ang tawag po natin dyan ay restorative justice. So, dito po ay pinagkakasundo rin namin ang dalawang panig. Sa pang-responsibilidad nila, sila po ay kinakailangan ng mawala ang bisyong sinasabi, tulad po ng pag-iinom at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At sila po ay isa-subject sa drug testing anytime. At kapag sila po ay napatunayan na gumamit muli at nag-positive sa kanilang drug test result, sila po ay muling babawian ng probation at makukulong ayon sa kanilang sentensya. So ito po ay ilang mga responsibilidad na ipinatutupad sa kanila. So kapag po sila ay nagkaroon ng paglabag sa mga kondisyon at responsibilidad na ito, ang kanila pong pagkakataon sa laya ay mababawi. Ang tawag po dito ay revocation. So pagbawi ng tinatawag nating probation o kanyang kalayaang pansamantala at makukulong po siya ayon sa kanyang sentensya, at kung meron po siyang nagawang muli na pagkakamali at siya po ay nahatulang muli ng husgado, kung ilan po yung kanyang sentensyang bago, ay idadagdag po yon sa dati niyang sentensya nung in-apply niya ang probation. So yung total number of years po ng kanyang pagkakulong, yun po lahat ang kanyang pagsisilbihan sa piitan. Ang probation po ay kung ibinibigay sa paniniwalang magbabago ang tao, ay isang beses lang po sa isang buong buhay ng tao. So kung siya po ay nabigyan ng probation, sabihin natin, kasi ito po ay nagsimula ay
taong 1976, kung kunyari po nagkaroon siya ng kaso ng 1980 or 2000, tas ngayon po ay mag-a-apply muli ng probation, siya po ay disqualified na. No, hindi na po. So, isang beses lang po yang may bibigay. Kaya kapag ito po ibinigay, dapat po nating pagyamanin. Kung talagang gusto nating magpakaayos, kayo po naman at lubusang mapupunta sa laya. So, yan po ang kaalaman tungkol sa Batas Probasyon, Presidential Decree number 968, kung tawagin natin ay Adult Probation Law. At kung sakali po na kayo ay may mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa aming landline 317-6328. Maraming salamat po. Sa mga nais mag-apply o sa mga napagkalooban ng probation, laging tandaan, isang beses lang pwedeng mag-probation. Kung sakali mang magkaroon ulit ng kriminal na pagkakasala, hindi na pwedeng kumuha nitong muli.